yung mga statement ko before, pinapatunayan ngayon dito. Pakinggan po natin. Kumisan, maiirita ka eh. Kaya nga kayo nag-iimbestiga eh. Di mag-iimbestiga kayo bago kayo magsalita. Tila naiirita na si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Ombudsman Boying Remulla. Kasunod ito ng pagkwestiyon ni Lacson kung logically at mathematically possible ang akusasyon ng 18 nagpakilalang ex-Marines na konektado raw kay Zaldico. Yan na naman siya. Did you see that? Hayang ka na naman. Yan ang problema kay Ping eh. Siya nung hindi pa nga nag-iimbestiga, meron ka na kagad mga conclusion. Yun. Di ba? Yan din yung sinasabi ko sa mga videos ko. Ito problema natin. The likes of Boying, the likes of Lacson, dapat pati si Tito Soto, no? Pati itong mga congressman. Ngayon may bago na itong NBI director naman. Mag-imbestiga muna kayo bago kayo magsalita, bago kayo magbigay ng conclusion. Mga abogado kayo eh. Except si Lacson, hindi ko nga alam bakit naging Blue Ribbon chairman niya. Pero may mga staff naman siyang abogado. Dapat, patas muna kayo. Hindi kayo abogado ni Bongbong Marcos. Hindi kayo abogado ni Tambaluslos. Kayo ay parang nag-iimbestiga. So, gampanan ninyo trabaho ninyo. Apo, hindi ko po pinagmamalaki na itong statement ko. Tapos kino-confirm din ni Panelo. Hindi po. Hindi ko sinasabing matalino ako gaya ni Panelo. Matalino po to si Panelo. Pero ang ibig ko lang sabihin, an ordinary person like me, naiisip yan. Hindi kailangan maging abogado. Kaya maraming kababayan natin, ganyan din ang tingin. Mag-imbestiga muna kayo bago kayo magsalita. Bago kayo magbigay ng conclusion. Bigyan nyo muna ng pagkakataon dahil yan ang trabaho ninyo. Kaya kung mga ordinaryong tao katulad ko ay alam ito, bakit hindi ito alam nung may isang katutak na budget at abogado pa, the likes of Boying at itong sa Blue Ribbon na si Ping Lacson na napakadami namang staff. May mga abogado yan. Kayang kumuha ng isang katutak na abogado. Hindi to alam. Nakakapagtaka. Hindi pa pwede yun. Para kasi Boying Remulla din. Palagi na lang nauuna yung conclusion regarding on a matter that will be subject to the investigation. Kaya yung taong bayan, nawala na ng tiwala kay Bongbong Marcos eh. Hindi siya seryoso sa pag-iimbestiga. Kung seryoso siya sa pag-iimbestiga, tataas ang rating niya. Wala eh. Walang maayos na investigasyong ginagawa. Sa katunayan, pinagtatakpan at ayaw magpa-imbestiga. Alam mo, diyan pa lang, talaga namang malayo na hindi guilty si Bongbong Marcos sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Makikita nyo yung direksyon ng investigasyon. Alam mo, dapat excited sila eh. Di ba? Bigyan ko kayo halimbawa. 18 ex-Marines. Kung kami, kunwari ako isa sa 18 ex-Marines, kung ako ay hindi nagsasabi ng totoo, ayaw ko maimbestigahan sa Senado dahil magkakabuhol-buhol ang sasabihin ko dyan. Dahil pag ikaw ay nagsisinungaling, iiwasan mo lahat ng klase ng investigasyon. Ang importante, nakapag-press con ka. Pero pag nagsasabi ka ng totoo, lalo't madami kayo, mas delikado po yung madami kasi pwedeng magkakaiba-iba ang inyong mga sasabihin. Pero pag nagsasabi ka ng totoo, gusto mo ng investigasyon. Tingnan nyo sa nangyayari ngayon.
Sino may ayaw ng investigasyon? Si Bongbong Marcos saka si Tambaluslos. True doon sa kanyang mga pinahihintong mga investigador. Makita, kayo na lang magtatanungin ko. Halimbawa, mali yung opinion ko. Kayo tanungin ko, sino ang umiiwas sa investigasyon? Chances are, sila yung sinungaling. Sila ang hindi nagsasabi ng totoo. Of their committees or with that particular office. Una nang naghain ng resolusyon si Senador Amy Marcos para imbestigahan ang mga alegasyon ng mga umano'y bagman ni Ko. Sa on-point Di ba doon pa lang, sinasabi na ni Amy Marcos, imbestigahan to. Alam mo, dapat reaction ni Ping Lacson. Excited siya. Tara, imbestigahan natin yan. Yari sa akin yan. Yari yan. Mga sinungaling yan. May mga kasama tayo mag-iimbestiga mga... Yari yan. Di ba? Ako. Magkakabuhol-buhol yan. Eh hindi. Baligtad. Lumalabas. Di umano ayaw umandar itong investigasyon sa Blue Ribbon. ng Bilyonaryo News Channel, duda si Panelo na may kahihinatnan ang Senate investigation. If you will follow the style of the Senate, huwag mo nang imbestigahan. Walang mangyayari dyan. Tinatago nila yung mga dapat na imbitahan. Di ba? They have not invited the former speaker. They have not invited Saldico. Sinagot din ni Panelo ang akusasyong posibleng layo ng alleged Marines ang i-discredit ang International Criminal Court. Nangyari kasi ang press conference nila sa gitna ng confirmation of charges hearing ni FPRRD. Kahit naman lumabas yun after the hearing, ganun din naman ang consequence nun eh. Kasi kung totoo nga ang nangyari yun, talagang discredited sila. Yun. Mismo. Kino-question nila yung timing. Kahit kailan lumabas yung sinabi ng 18 Marines na nakipagkuntsaba itong mga ICC kay Trillanes, nakipagkita kay Boeing at binigyan or ginastusan pang hotel dito, discredited na talaga ICC. Kasi bilang huwes, bilang judge, hindi kayo dapat nakikipagkita na nga doon sa kabilang partido. Hindi sila dapat ang nagbabayad ng hotel ninyo. Saka nakakita ng judge na nakikipagkita doon sa mga kalaban. At hindi sa opisina, sa bahay. Sa kabilang partido nakikipagkita. Sila ang nagbabayad ng hotel. So kung totoo yung sinasabi ng mga Marines, kahit kailan lumabas yun, discredited ang ICC. Para kay Panelo, mahirap pa sinungalingan ang mga pahayag ng alleged bagmen. Kompleto yung larawan ng mga investigador ng ICC, kompleto yung luggage, pati pera, pati mga addresses, pati mga pangalan eh. Sabi ko, mahirap gumawa ng ganung istorya kung hindi totoo. Di ba? Nakita nyo? Yung 18 Marines, ang daming pinakitang ebidensya. Itong si Madriaga, laway lang. Tapos lumalabas, parang ang pinapaniwalaan ng NBI director, lumalabas, ito pang si Madriaga, na laway lang. Laway lang ang puhunan. Di ba? Even nga media, ganyan ang galawan ngayon. Ang dami ng ebidensya, detalyado. Tahimik ang ibang senador, tahimik ang ibang mga congressman, tapos si Ping Lacson. Ang kino-question, itong Marines, si Boeing, ganun din.
Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi rin issue na ang ilan sa mga alleged Marine ay dishonorably discharged. Hindi naman anya ito ang punto ng kontrobersya. Talagang naisingit pa yun. Naisingit pa hanggang dulo. Anong sabi nitong bilyonaryo? Hindi naman questionable na dishonorably discharge itong mga Marines. So hinabol pa yun para masundot na discharge. Di ba? At the get-go, at the beginning. Sa simula't simula pa lang, yan ang pinapalabas nilang propaganda dito sa mga Marines na discharge, dishonorably discharge. Para ano? Pasamain ang kanilang imahe. Na sila ay na-discharge kaya hindi yan nagsasabi ng totoo. Naisingit pa nung bilyonaryo sa dulo, no? Sana sinagot daw ito ni Panelo. Sana pinakita na nila yung sagot ni Panelo kung paano niya sinagot 'yon. Oh, 'di ba? Yun lang sa akin, parang hinabol sa dulo para maidiin. Hindi naman siguro nila kinakampihan si Romualdez, no? Wala namang connection si Romualdez sa bilyonaryo. So, hindi naman siguro nila alam nyo na. Alam nyo na yung sinasabi natin. Hindi naman siguro sila bias media. 'Di ba? Nagtataka lang ako, 'di ba? Na hindi naman malayo sa katotohanan, naisama pa yun doon sa dulo. Pambihira. Next po. Ito muna pag-usapan natin totoo ba to, Bongbong Marcos? Etong video na ito, AI ba to? Ay, sinisimulan ko na Kaya nga nagtatanong tayo kasi nakita ko tong video na ito. So, gusto kong matanong kung AI ito. Hindi ko rin alam. Honestly, hindi ko alam. No? But I really hope na itong video na ito ay AI. Bakit? Napakadelikado nung sagot ni Bongbong Marcos patungkol doon sa ano ang gagawin natin laban sa gera. Delikado po ito. Napakadelikado nitong binitawan ni Bongbong Marcos na ito. Pakinggan po natin. Mr. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for and what interventions are in place? Yan, okay. So bukod sa langis, syempre pag tumaas ang langis, tumaas ang gasolina, tataas din yung ibang mga produkto. So anong ine-expect natin? Yan po ang tanong. Ano pong ine-expect natin, President Marcos, na mga iba pang tataas na produkto at ano ang ating planong gawin para masolusyonan natin itong pagtaas ng produkto ngayong panahon ng gera? O, ito po ang sagot ng presidente nyo. It all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect. Ang hirap pong panuorin, Bongbong Marcos. Ang hirap pong, pakitulungan nga ako kasi baka bobo ko eh. Hindi ko talaga maintindihan kung anong ibig sabihin ni Bongbong Marcos niyan. Pakipaliwanag nyo nga sa comment section. Ano ba talaga ibig niyang sabihin? Hindi ko talaga, alam mo, hindi mawala, no? Hindi dahil sa Pro Duterte tayo, hindi po yun ang issue. Alam nyo si Duterte, pag pinapanood nyo, di ba excited kang panurin? Yung tinitingnan mo talaga kung saan yung leading ng bansa natin. Saan patungo. Ako talaga pag inaaral ko yung sinasabi ni Bongbong Marcos, parang gusto ko suntokin yung laptop eh. Talaga, parang ano ba talaga?
Lalo't 'pag masama ang gising mo tapos papanoorin mo. Ano ba, slow ba yung utak ko? Hindi ko talaga maintindihan lang talaga o wala talagang direksyon yung kanyang pinagsasabi. Yan, pag Tuloy natin, ha. Sige, tulungan ninyo ako, paki-explain ano ibig sabihin ni Bongbong Marcos. Siguro kung may mga nanonood dito na mga panatiko ni Bongbong Marcos, paki-explain niyo na rin. pero yung mga halimbawa, yung mga the only place where the transport has been Naku, Bongbong Marcos, delikado yan. Hindi, alam mo, delikado. Gera po ito. Di ba? Ang malas lang natin na dumadaan sa malaking gera ang mundo ngayon, tinatamaan ng problema sa langis, tapos si Bongbong Marcos, ang presidente. Tapos ito plano niya. Hindi mo maintindihan. Ito direksyon niya. Hindi mo maintindihan. Marcos, kung anong tinitake mo mang multivitamins, pakitigil mo muna. Kasi parang nahihinto yung utak mo. Di ba? Ito po, ginagawa ng nating katatawanan, ha? But this is dangerous. Especially to a country like us na mahirap. Kasi nga, kung mayaman na bansa ay tatamaan sa pagtaas ng presyo ng gasolina, tayo pa kayang mahirap na bansa. Sa pool talaga tayo dyan, considering na ang bansa natin nuknukan ng traffic. Tapos, very sensitive na nga ang ating political, tapos nasamahan pa ng ganito, ng gera, tapos nasamahan pa ng ganitong statement ng presidente. So parang, ang dating sa atin, sige, magutom na kayo. Hindi ko rin alam yung pinaggagawa ko. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin natin. Magutom na kayo basta kami may pera. In short, ganun eh. Ito pa, tingnan natin. So, yun nga. Yun nga yung sagot ni Bongbong Marcos patungkol sa problema natin sa gera na napakadelikado ng kanyang sagot. Tapos dito pa sila. Ito pa ang concern ng grupo ni Bongbong Marcos. Tingnan po natin. Well, alam mo, may kumausap sa akin yung isang secretary, cabinet member. Sabi sa akin, Guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Yan. Cabinet member. So, ibig sabihin, tinalaga ni Bongbong Marcos siya nag-appoint dyan. So, alam natin, alter ego ang cabinet. Ha? Yan po ang issue ng Malacanang. Oh. Na si Erice, makasara. Pambihira, no? Ganyan po kababaw. Sino kayang cabinet yun? Sabi ko, ako yung kauna-unang nagsalita against war on drugs eh. Hindi ko naman nilalabanan yung Marcos dynasty, pati Duterte dynasty, nilalabanan ko eh. So patas lagay muna natin sa konteksto, si Erice nilabanan yung war on drugs ni PRRD. Hindi po natin kinakampihan si Erice, pero ang sinasabi natin dito, hindi siya pro Duterte, hindi rin siya pro BBM. Kung kukulayan nyo ako, isa lang kulay ko, dilaw. Yun. Diba? Isa lang kulay ko, dilaw. Ito problema sa dilaw ngayon. O hindi man yung mga followers ng dilaw. Ito problema sa pink ngayon. O sa pink lawan. Yung mga liderato nila, kain suka. Pagka hindi ka kain suka ngayong panahon ng pink lawan, ng dilawan, ng pink, maka-Duterte ka. So dapat kumakain ka ng suka. Okay. talaga naman. Isa lang ang kulay ko, dilaw. Okay. Sabi ko, 'Di ba? Yan yun. Ako kung meron mang talagang dapat na maninindigan at sasabihin sila ang oposisyon
dapat si Erice. Bakit? Kinukontra niya si Sara, kinukontra niya si Bongbong Marcos. At hindi siya kain suka. Legit dilaw. Yan ang tunay na dilaw. Yan ang tunay na oposisyon. sa kanya. Sabi niya, hindi, yung mga salita mo nagpapalakas kay Sara. Ang sabi ko, mali yan. Hindi ako nagpapalakas kay Sara. Yung mga kapalpakan nyo, yun na nagpapalakas kay Sara. Yun. Exactly. Yan yung lagi nating ini-explain. Ang problema sa gobyerno ni Bongbong Marcos, pag binira sila at binuking yung kanilang pagnanakaw, binuking yung kanilang katarantaduhan, yung kanilang kalukuhan, lahat ng ginagawa nila, pro Duterte ka na. Hindi ganun. Dapat lang na ibuking yun. Kasi trabaho ng congressman, lalo na nasa minority ka, lalo na tinatawag mo sarili mo opposition. Ang problema dito kila Risa Ontiveros at kung sino-sino pang mga kainsuka na yan, tawag sila ng tawag sa sarili nilang oposisyon, pero nakikipag-alyado sila kay Bongbong Marcos. Niloloko ka. Kung ikaw makadilaw, kung ikaw makapink, niloloko kayo ng mga leaders nyo. Except to si Erice. Alam mo, ang totoo nagpapabagsak kay Bongbong Marcos, hindi si Sara. Yung kapalpakan ni Bongbong Marcos. Kasi kung maganda ang ginawa ni Bongbong Marcos, kung ang daming proyekto, walang flood control anomaly, walang ghost projects, ang daming mga tulay na nagagawa, tumataas ang ekonomiya. Kung lahat yan, napapaganda ni Bongbong Marcos, kung paano ginawa ng Duterte sa Davao, kung ganun ang ginawa niya sa Pilipinas, hindi makakaporma si Sara eh. Bakit? Ang ganda ng ginawa niya eh. Tinalo niya yung ginawa ni PRRD. Kaso hindi, baligtad. Tinalo niya yung ginawa ng tatay niya. Mas masahol pa siya sa tatay niya. Bakit kayo makangako kung hindi nyo naman kaya? Bakit bumabagsak ng ekonomiya? Kayo namamahala. Alam ka namang i-criticize ko sa Sara, hindi naman siya namamahala ng bansa. Pumapalpak yung bansa, di sino dapat i-criticize kayo? Kayo yung gobyerno ngayon. Kayo yung namamahala ng gobyerno ngayon. Swak na swak tong sinabi ni Erice na to. Diba? Swak na swak. Hindi porkit binabanata mo gobyerno, maka Duterte ka na. Sino pa sisisihin? Si Sara. Wala ngang budget ang OBP. Binawasan nyo na ng binawasan. Sino bang namamahala? Diba? Parang, this is how I see it. Pagpalpak ang pamilya, I look at the father. Diba? Sino ba dapat namamahala? Pag nabangga yung bus, kasalanan ba nung konduktor? O kasalanan nung driver? Pag bumagsak ang eroplano, at hindi naman engine failure, sino may kasalanan? Stewardess? O yung piloto? Diba? Ang problema kasi nito sila Bongbong Marcos, lagi silang naghahanap ng ituturo. May problema talaga ako. Hindi lang to kay Bongbong Marcos ha. Ito'y pangkalahatan sa atin. May problema tayo pag ang isang tao hindi marunong mag-assume responsibility. Laging assume responsibility. May nangyari sa pamilya nyo, akuin mo yung problema. Kasalanan mo, hindi yung kasalanan ng sino-sino. Parang ganun eh. Hindi ko naman, hindi ko pinakikilaman yung diskarte sa pamilya. But as I see it, di ba? Hindi pwede ka sisi ng sisi. Titingnan mo din, dapat wala po akong nakitang nag-a-assume ng responsibilidad to si Bongbong Marcos. Puro sila turo, puro sila turo, puro sila turo. Eto pa, tingnan ninyo. Eto, tingnan po natin itong balita na ito dahil ang nasa likod o ang nag-i-sponsor, siguro sabihin na natin na ang di umanong pinagbibintangan na nagbabayad dito sa mga Marines ay si BP Sara.
May diferensya sa pag-iisip. Ganyan inilarawan at tila kinutyan ni dating Senador Antonio Trillanes si Vice President Sara Duterte. Ako may tanong lang sa inyo bago natin ituloy. Sino sa tingin ninyo? Tanungin ko kayong mga makapula, kahit kayong makadilaw. Huwag po natin pairalin ang ating damdamin dito. Sino ang may tama sa isip? Si Trillanes o si Sara? Base raw yan sa kanyang obserbasyon at yun na rin daw ang sinasabi sa kanya ng mga nakakausap niyang sundalo. Oo, ano talaga? What's the term dyan? Krung-krung. Alam Alam mo, hindi mo kailangan maging grade 2. Kahit grade 1 ka lang, kikita mo na sino ang desperate? Sino ang mukhang krung-krung? natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? Ako hindi ko i-risk ito. Nabibigyan ko to ng powers ng presidency. Iba to. Dagdag na rin umano rito ang mga video na inilabas ng pangalawang pangulo. Kabilang ang pagbabanta niya sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya giit ni Trillanes, Bottom line, she is unfit to hold public office and more so, she is unfit to be president. Kalalaking tao, kitang-kita mo na kabado na siya talaga. Alam mo, good luck sa iyo, BP Sara. Kung ikaw ay manalo sa 2028, I really hope talagang galingan mo ng todo to the point na sobrang galing na ng ginawa ng tatay mo, mas magaling ka pa. Itong mga ito, talagang lalong magmumukhang krung-krung. Kasi performance eh. You cannot deny performance. No? Pag maganda ang performance tapos kinukutsa ka pa ng iba, makikita, inggit lang. Sabi nga, pag inggit, pikit. Of the country. tingin din ng dating senador, pilit gumagawa ng mga hakbang ang kampo ng mga Duterte para ma-destabilize ang Marcos Jr. administration. Patunay daw dito ang paglabas ng aligasyon ng umani dating Marines at bagmen umano ni Zaldico. Gate din ni Trillanes, hindi siya nangungumbinsi sa mga kongresista na sumang-ayon sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ako, I'm confident once makita nung mga congressmen at nung taong bayan yung ebidensya na ilalabas namin, hindi lang itong sa bank accounts, pati yung iba pa sa confidential funds, etc. Mape-persuade yung taong bayan na hindi siya talaga karapat-dapat. Ayan. So, magsama-sama kayo. Hindi kayo in touch with reality. Ikaw, si Llamas, pati siyang Christian Esguerra na yan, na parang mapakita lang na itong mga ebidensya sa impeachment. Yan yung last hurrah nila eh. Itong mga kain-suka, yan ang last hurrah nila. Kung hindi nila mapa-impeach si BP Sara, maipanalo nila, maidiin nila, trial by publicity, itong gagawing impeachment case. Itong paglilitis ng impeachment. Kasi nga talagang sisiraan si BP Sara dyan. So yan ang gusto nila. Trial by publicity. So, good luck. Na manatili as Vice President. Wala pang sagot sa ngayon si VP Sara sa mga patutsada ni Trillanes. Para sa agenda Ako may nagtatanong lang kasi may nabalitaan ako. Pero Trillanes, hindi naman ako naniniwala doon. 'Di ba? Pero tanungin ko kayong mga manunood, baka naman may nabalitaan din ako. Kasi ito daw si Trillanes ay may mga alagang trolls. May mga alagang vloggers, kaya ito'y malakas kay Bongbong. No? Sinasabi din naman itong mga Marines na may mga trolls talaga. No? So ang nadidinig ko, siya daw ay nag-aalaga ng mga trolls. No? Si ganitong vlogger, si ganito, si ganon. Bali, kung magdidemanda ka, doon ko na lang ilalabas sa korte. No? Pero yan ang sinasabi nila. Nantayin na lang natin, di ba? Dahil hindi malayo sa katotohanan. Na may mga alaga to si Trillanes.
Mm. Pati nga ICC, 'di ba, lumabas na alaga niya. Ngayon, ang litanya naman niya, kasalanan ng Duterte, 'no? Ulitin ko, kalaban ni Saldico ang Duterte. Ito ay tao ni Saldico. Hindi po lahat ng ibubuking ang kalokohan ng gobyerno ay kasalanan ni Duterte. Hindi po. Kasi Trillanes, hindi lahat kain suka katulad nyo ni Llamas. Yan ang totoo. Mga wala kayong paninindigan, wala kayong backbone, wala kayong pagkalalaki. Diretsahan kita, wala kang pagkalalaki. Hindi ka marunong manindigan doon sa dapat na tayo ninyo. Kain suka kayo eh. Dalawang beses na raw naalok ng suhol si Ramil Madriaga, ang umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte, para hindi tumistigo laban sa bise na ngayon ay muling nahaharap sa impeachment. Ayon sa counsel nitong si Attorney Raymond Palad, nangyari ang bribe attempts bago mag-February 14 ngayong taon. Ang una, galing daw sa dati nitong kasamahan sa ISIP Pilipinas. May first attempt po, na sinabi ng misis niya na may dadaling pera, pero sila na mismo nagsabi, well, hindi pwedeng magdala ng pera dito sa Annex 2. Pero yun, ang kausap doon, misis niya, hindi sila may. If I'm not mistaken, parang late isip eh. Okay. So etong binibintang, okay? Etong bagong testigo ng gobyerno ni Bongbong Marcos na si Madriaga, na bagman daw ni BP Sara, pambihira. Doon pa lang nakikita mo na talagang tinitwist nila eh. Bakit bagman ang tawag dyan? Ano ba ibig sabihin ng bagman? Well, hindi natin alam kung ano po talaga ang legal term yan. Hindi naman tayo abogado. Pero in layman's term, pag sinabi mong bagman, parang tagadala o ang nagbibigay o nagdi-deliver or basta may patungkol sa pera na corruption, yan ang nagiging daan. Okay? So, bagman, ibig sabihin limpak-limpak na salapi. Pambihira. Paano magkakaroon ng limpak-limpak na salapi si BP Sara? Sa katunayan nga, tinanggalan pa siya ng budget itong OVP. Tapos, tinangka daw ni BP Sarang suhulan itong si Madriaga through doon sa misis. Hindi po ba nakakapagtaka yan? Nasa kulungan. Yung nasa kulungan, pinapaniwalaan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Yung nasa kulungan, pinapaniwalaan ng mga congressman. Samantalang yung 18 Marines, ex-Marines, hindi pinapaniwalaan. Sa katunayan, hindi nga pinag-aksayahan ng panahon ng Congress. Di ba? Kailangan po pa bang suhulan yan? Nasa loob na ng preso. Doon pa lang kaduda-duda na. Pambihira talaga tong gobyerno ni Bongbong Marcos. Yung location, ibigil siya ng $2.2 million. Isa pa yan. Bakit mo bibigyan ng isang preso ng $2.2 million? Realistic lang tayo, wag tayong maglokohan. Magkano yan $2.2 million? Nasa 100 million plus yan. Pambihira. Alukin mo lang yan ng 2 million. Di ba si Risa nag-alok ng witness? Magkano lang? 1 million o 2 million? Di ba nag-alok siya dito kay alias Rene Di Umano? Hindi mo na kailangan ng $2.2 million, pambi. And we all know BP Sara, napakakuripot niyan. Hindi po, wag po kayo ma-open, pero alam naman natin ng Duterte, hindi ko lang po alam yan. Alam po yan ng mga vloggers. Alam po yan ng even yung mga vloggers sa kabila. Alam nila hindi ako nagsisinungaling. Kuripot yan. Kaya nga yung ibang mga dating maka-BP Sara na mga vloggers naglipatan sa kabila. Hindi ko na isa-isahin, alam nyo kung sino-sino itong mga ito. Dahil matindi po ang bigayan sa kabila.
Dito walang ibinibigay si BP Sara. Alam nila yan. Alam nilang totoo yung sinasabi ko. Tapos 2.2 million bibigyan yan. Sino loko-loko maniniwala dyan? Ang pangalawa naman daw na pagsubok na suhulan ng kanyang kliyente galing naman sa umunoy brad ni Madriaga sa isang fraternity na nakausap nito sa cellphone. Sa kanilang palagay, may halong politika ang bribe attempts pero pagtitiyak niya, hindi ito nakaapekto sa kagustuhan ni Madriaga na tumistigo laban sa bise kung siya man ay ipapatawag. Ang naging usapan nila is, ito yung wordings ni Ramil Fred, may pondo kami rito na 500 million to 1 billion. Name your price. No need for you to recant. Basta wag ka lang mag-50. Grabe, no? Alam mo, kahit hindi mo kailangan maging abogado, kahit grade 2 ka, that's impossible. Bibigyan mo ng 500 million to 1 billion. Preso yan. Hindi ko po sila minamaliit, pero naman, alam natin may problema yan. Kaya nga, nandiyadyaan yan sa loob eh. Basta lang wag tumistigo. Ang tanong, may resibo ba? May ebidensya ba? O yung salita lang ni Madriaga, ito po titingnan natin sa isang ebidensya. Dito na malaking problema natin sa Pilipinas, wala tayong forensic evidence. Puro lang salita. Okay? Yes, tinatanggap po sa korte ang salita, pero alam mo, ang salita, pwede mong takutin, pwede mong suhulan, pwede mong lambingin, pwede mong gawa ng paraan. Pero ang scientific evidence o forensic evidence, halimbawa, yung mga pinapakita ng 18 Marines, may mga litrato sila. 'Di ba? Sila mismo nagtrabaho kay Saldico na tinatawag nilang mastermind. Yun po malupit yun. Pati address, alam. Doon dinideliver. Ito, pambihira, 1 billion. Abi, daig mo pa. Daig mo pa yung ibang congressman na envelope lang ang natatanggap. Ito, 1 billion. Saan kukuha si BP Sara niyan? Wala nga siyang budget. Taka ba talaga tong mga ito? O tayong ginagawang tanga? Di ba? Tapos padadaanin mo lang sa mga brad-brad? Ay, nako. Objection kasi sa kanya, wag siyang tumistigo kasi siya yung magkukwento talaga kung saan nanggagaling ang pera, saan dinideliver ang pera. Noong panahon na meron pa tayong POGO operations dito sa Pilipinas. Yung pogo na naman. Sino ba ang may pogo dyan sa Cavite? Si Sara ba? Huwag nga tayong maglokohan. Ang laki-laki ng pogo sa Cavite. Alam nyo kung sino ang hari ng pogo dyan. Bakit si BP Sara? Nakadetene sa Camp Bagong Diwa sa Taguig si Madriaga sa kasong kidnap for ransom noon pang 2023. Disyembre naman noong nakaraang taon nang maghain ito ng affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan binunyag nito ang pagdadala umano ng malalaking halaga ng pera sa ilang mga personalidad sa utos daw ni VP Sara. Yan. So ginaya nila. Ginaya nila yung ginawa ng Marines, no? Kay Sara naman. Si Sara naman nag-uutos. Ito si Saldico. Ang sinasabi, dinideliveran ng maleta ang Bongbong Marcos. O, di ba? So ginawa din nila kay Sara. Ha? Pero imposible. Si Saldico may access dun sa pera, sa budget. Si BP Sara wala ngang budget yung OBP. Tapos, delikado raw, binantaan pa. Naku, yan ang pag-usapan Noong natin. Miyerkules napaulat ang isang insidente sa Piitan na kinasangkutan ni Madriaga at ng isa pang detainee na nagtulak sa kampo nito na humiling ng dagdag na seguridad dahil sa anilay banta sa kanyang buhay. Iniimbestigahan na ito ng NBI. Binabaldi namin yung person. Okay, dito muna tayo ha.
Ay, wag yan. Wag yan picture na yan, delikado. Si Madriaga daw, delikado buhay at binantaan. Ito po nakakatakot dyan. Parang to si Madriaga, dead man walking to. Napakadelikado po ng buhay ni Madriaga. Very possible papatayin to. Nako, hindi na ako magugulat kung bukas baka patay na to. Tapos ibibintang kay Sara. 'Di ba? Tatandaan po natin. Sabi nga, pag nakipag-alyado ka at nakipagkasundo ka sa isang demonyo, pagbabayaran mo ito ng buhay mo. It happened many times. All over the world, ginagawa po yan. Isasanla yung kanilang pagkatao. Alam mo, posible, hindi po natin sinasabi for a fact na gagawin ito ng gobyerno. Pero posibleng gawin yan. Yeah. Kasi haharap to eh. Tandaan po natin, haharap to sa korte. Magmumukhang tanga to. Dahil pag ikaw ay nagpapalusot lang at gumagawa ka lang ng kwento, pagdating mo sa korte, kakapusing ka sa ebidensya. Pagdating mo sa korte, tatanungin ka na, i-cross-examine ka ng kabilang abogado. Hindi yan nakatago ka dyan sa preso, tapos protektado ka ng gobyerno. Diyan mako-cross-examine ka, magmumukha kang tanga. So anong posibleng gawin sa kanya? Para hindi mahuli yung kanyang kalokohan, yung kanyang pagiging false witness, posibleng patayin po ito ng gobyerno. Tapos ibibintang kay Sara. Hindi ko po sinasabing ganun ang gagawin. Pero hindi malayong mangyari. Ay kayo, anong tingin ninyo? Ako'y opinion ko, naku, napakadelikado talaga ng buhay nito. Na nagtulak sa kampo nito na humiling ng dagdag na seguridad dahil sa anila'y banta sa kanyang buhay. Iniimbestigahan na ito ng NBI. Binabalidate namin yung personality nung gumawa sa kanya ng some sort of physical or harassment. Okay. Obserbahan po natin ang sagot ni Attorney Matibag. Itong bagong direktor ng NBI. Okay? Tingnan nyo na lang kung paano niya gustong imbestigahan ito si Madriaga compared doon sa 18 ex-Marines. Si Matibag. Ito siya, detention prisoner siya ng Pasay. So, we are trying to look into it. Bakit bigla siyang nalipat doon sa kampo na Bagong Diwa, doon saan nakadetain si Madriaga. Okay, meron daw nalipat na preso, tapos nandoon si Madriaga na nagkaroon ng parang banta sa buhay ni Madriaga. Yan po ang titingnan nitong direktor na ito, na si Matibag. Sinampahan na ni VP Sara ng reklamong perjury si Madriaga, kasabay ng patuloy na paninindigang gawa-gawa lang nito ang mga aligasyon laban sa kanya. Itinanggi rin ng kampo ng bise na may kaugnayan sila sa mga umano'y banta sa buhay ni Madriaga. Para sa agenda, Andrea. Ayan. Ngayon, ito po, tingnan po ninyo tong susunod. Ito po, tingnan natin, observe nyo lang, okay? Paano sinagot ni Attorney Matibag o yung bagong director nitong NBI patungkol dito sa 18 ex-Marines, compare nyo lang, pati doon kay Madriaga. Palaisipan para kay NBI Director Melvin Matibag kung paano nagkasya sa mga maleta ang 805 billion pesos na kickback mula sa mga flood control project. Ito ang perang dineliver di umano ng mga lumantad na dating miyembro ng Marines kay Pangulong Bongbong Marcos, ilang mambabatas at iba pang opisyal ng gobyerno. Madalas din ako magbiyahe noon eh. Yung pinakamalaking luggage kasi
parang hindi yata aabot ng 56 kilos eh. Ang sabi nga ni Senator Ping, yung isang bulto ng tagwa 1,000, that is 1 kilo. So 56 kilo yon. Alam mo, hindi po malayo mangyari yon. Kasi yung 200,000 ganyan lang kakapal. 200,000 pesos ganyan lang kakapal. Imagine ninyo, ganyan lang kakapal, ganyan lang kalaki ang pera. So ilan pera mangyayari doon? Posible po mabigat ay yung maleta. Hindi lang naman ikaw ang bumabiyahe. Kahit ako, matagal na akong bumabiyahe. Very possible po yun. Depende po sa laman. Lagyan mong bato yun. But seriously, depende. Kung siksik eh. Di ba? Pambihira naman. Ako, hindi ko inaano to si Attorney Matibag, no? Pero, ako'y nadududa. Iba yung gusto niyang pinapalabas, yung kanyang pananalita na investigasyon patungkol dito sa 18 ex-Marines, samantalang yung kay Madriaga na preso, parang pinaniwalaan niya na yung kanyang statement. Parang pumapanig na siya, oo nga, may danger sa buhay ni Madriaga. Totoo nga, posible nga. Dahil galing sa ibang detention center, dinala doon. Bakit inilipat? Ito naman, ang kini-question, posible ba yung sa maleta? Napunta na naman tayo doon sa ganong klaseng sitwasyon. Ang sa akin, hindi sa pinagbibintangan kita, sir. Okay, abogado ka, kaya ka nandyan, matalino ka, magaling ka. Pero bilang matalino, is dapat siguro neutral muna tayo. Huwag muna yung statement na parang lumalabas, mali yung ipinapakita nitong 18 Marines. Diba? Ako lang ba nakakaisip? Hindi nyo ba nakikita? Sige nga, habang pinapanood natin yung pananalita nitong si Matibag, hindi ba kayo parang nadududa na bakit ganito ang statement? Hindi muna siya neutral. Ewan ko, ilagay nyo sa comment section kung sasang-ayon kayo na parang duda na siya agad-agad. Hindi siya neutral. Hindi na itago ni Matibag ang kanyang duda nang matanong ng media kaugnay ng inilabas na sabina ng NBI laban sa 18 nagpakilalang security ng dating kongresista at ngayoy pugante na si Zaldico. Yun yung isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, nagpalit sila ng $2 million, dalawang maleta na tag 56 million. Nakatakdang humarap sa NBI ang 18 ex-Marine sa Miyerkules para magbigay linaw sa kanilang mga paratang. Balak ipademo ni Matibag sa kanila kung paano nagkasya sa mga maleta ang milyon-milyong pera. Ayun lang. Pero Ipapademo. Wait. Ang Gusto ipademo. O bigyan mo sila ng limpak-limpak na salapi. Ako naniniwala ako kasya dyan. Sabi ko nga 200,000 ganyan lang. Ganyan lang kanipis. Ako napapatanong lang. Hindi po kita binibintangan, attorney. Sir, pero lumalabas parang abogado ka ni Bongbong Marcos eh. Parang duda ka na agad dito sa kanilang pinapakitang ebidensya. So diyan pa lang parang may desisyon ka na si Bongbong Marcos at si Tambaloslos ay hindi tumatanggap ng maleta ni hindi mo pa nga naiimbestigahan. Lumalabas na ikaw ay parang attack dog. Hindi, malayo ba? Malayo ba yung naiisip ko? Bago to eh. Bagong pasok to. So bagong attack dog ka? Are we going to see the next Claire Castro? Next Ombudsman, Boying Rimulya?
next Ping Lacson, na wala nang ipapakitang ebidensya, susuplakin agad-agad. Basta tatama kay Bongbong Marcos at dun sa pinsan niyang si Romualdez. Ako, hindi ako magugulat. Kasi kahit abogado to, kahit matalino, abogado rin naman si Claire. Abogado naman si Boying. Pero kitang-kita nyo kung kanino sila nag-aabogado. Mga maleta ang milyon-milyong pera. Pero hindi lang sila ang ipinatatawag. Ipinasabi na rin ng NBI ang nasa 12 iba pang personalidad. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama dyan sina dating Congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligod at isa pang abogado na nagnotaryo umano sa affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines. Well, pati yung notary public dito, inimbitahan namin kasi may nakita kaming some angles that we cannot discuss public. Ayun, yung notary public na naman. Napanood ko na to eh. Kayo napanood nyo na naman. Notary public. Tapos tatanungin nyo naman yung notary public kung pirma niya nga to. O, tapos sa itatanggi nung notary public na pirma niya yon. Ay nako, ganyan-ganyan yan. Oh. Pero alam mo, naitanong ko yan. Ako mismo nagtanong niyan kay Attorney Baligod doon sa programa natin sa SMNI. At sinabi niya, binidyo niya. Para wala nang lusot. O, di ba? Wala nang lusot. Kasi dati, itinanggi nung supot na abogado yung kanyang pirma. Pare-parehas naman daw ang pirma. O, di ba? Kung hindi siya pumirma noon, lalabas yung notaryo na naman ng palpak. Kaya ngayon, binidyo na nila. Oo, so same din, same din. Hindi ako, sir, ako malaki tiwala ako sa inyo na hindi kayo magiging kagaya ni Claire Castro. Baka tayo ang ipatawag naman. Oo. Hindi, matatalino yan si sir. Oo, patas yan. Patas to si sir, di ba? Hindi siya nag-aabogado sa magnanakaw na si Bongbong Marcos. Patas si sir. Pinuri ko pa, baka sabihin. Sang-ayon kayo, patas si sir. Pero kailangan dahil na-notice namin Las Piñas yung notaryo eh. Ano ngayon ko sa Las Piñas? Ayon kay Matibag, hindi bababa sa 30 ang ipinasabpina ng NBI. May ilan daw dyan nagpahiwatig na voluntaryong dudulog sa NBI. Kinumpirma rin ni Matibag na may posible pang lumantad. Base sa impormasyon na nakarating umano sa kanya, umaabot sa 100 Marines at mga uniform personnel ang kinausap pero hindi lahat pumayag na lumantad. Apparently parang next week they are trying to schedule another press con. May bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan eh. Oo, 100 nga yan. Hindi lang, I don't know kung misleading itong sinasabi ni Attorney Matibag. Na 100 yung kinausap dyan. Hindi po, 100 plus po yung itong mga bodyguards na kinuha ni Saldico. 100 plus silang nagtatrabaho kay Saldico. At lahat po sila nagdi-deliver. Yun po yun. Hindi yung kinausap. No? Totoo naman kinausap eh. Pero kasi lahat sila empleyado ni Saldico. Kinausap eh. Mga 100 daw yan eh. So, pero hindi lahat pumayag. No. Hindi lahat pumayag. Siyempre, delikado eh. Oo. Tsaka hindi kailangan. It's unnecessary na yung 100 na yan. Siguro sa korte maglalabasan. No? At tsaka, ito yan. Ito sinabi ni Attorney Baligod. Ito yung pagkasabi sa amin. Uunti po yung labas-labas na yan. Kasi inaantay nilang sumagot, i-deny,
Tapos saka sila maglalabas ng ebidensya. No, hindi mo ibubuhos lahat 'yan, no? Pero nakatago na 'yung ebidensya niyan. Secured na po. Posible rin umano na politically motivated ang paglantad ng mga nagpakilalang security aid ni Ko. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na magiging patas pa rin ang NBI sa kanilang investigasyon. Paano magiging patas? Ako duda na ako agad una pa lang. Kaya nga tinatanong ko yung mga viewers ko ako lang ba nagdududa? Dahil unang-una pa lang, parang inamin nyo naman na duda kayo dito sa 18, di ba? So, una pa lang, pabor na agad kay Bongbong Marcos. Sinisira na sa publiko. Paano magiging patas? Ako kung ako magbabalita, eto patas. Gusto niyo ng patas? O etong titingnan po namin at iimbestigahan namin, pinatawag po namin itong 18 Marines, 18 ex-Marines. Pero sa ngayon, hindi ko masagot dahil gusto ko muna makita yung buong kanilang isasagot. Gusto ko silang makita ng in person. And then, bibigyan natin ng pagkakataon na patunayan, ipakita yung mga iba pang ebidensya. So, bigyan muna natin sila ng pagkakataon. No? Posible namang nagsasabi silang totoo, posible ding hindi. Yan po ang statement ng patas. Sino mas mukhang patas sa statement? Yung statement ko, yung statement niya. Balita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nagpadala ng tauhan ng NBI para sa dagdag na seguridad ng nagpakilalang bagman ni VP Sara Duterte. Puntahan natin itong bagman. Si Ramil Madriaga. Ini matapos mapaulat na nakatanggap siya raw ng banta sa buhay. May nagtangka rin daw na manuol kay Madriaga para hindi tumestigo laban sa bise. Nakipag-ugnayan ng NBI sa BJMP para mabantayan si Madriaga sa kanyang kulungan. Posible umano na politika ang motibo sa likod ng pagbabanta. I understand that Madriaga is a critical witness sa impeachment na alam naman natin lahat. Inaprubahan na ng Committee on Justice yung impeachment. Kita mo. Doon dito, putulin kita. Okay? Critical witness, ito si Madriaga sa impeachment. So, ibig niyang sabihin, kaya delikado ang buhay nito si Madriaga dahil critical witness doon sa impeachment ni BP Sara na aprobado na. In short, posible nga na pinapapatay, diretsahin na natin, pinapapatay ni BP Sara, ito si Madriaga. Yan po pinupunto niya. Yan ba ay patas? I don't think so. In my opinion, hindi po patas yung ganyang klaseng statement. Tapos yung statement niya sa Marines, ganun. Bibigyan ko kayo ng patas na statement. Papatawag din natin si Madriaga at iimbestigahan namin kung legit po na meron talagang banta sa kanyang buhay. Huwag po tayong padalos-dalos sa balita. Kailangan pong masusing matingnan ang sitwasyon niya diyan sa Bilibid. Sino mas mukhang patas sa statement namin? And tayo po ay hindi nagtatali-talinuhan. Hindi naman tayo abogado. Matalino to. Abogado to NBI yan. So, baka engineer yan, architect pa. Hindi, accountant. Di ba? So, hindi po to question ng matalino. Pero kayo, bilang ordinaryong tao, hindi ko po kayo tinuturuan, sir. Kaya nga tatanungin ko, yung mga manonood natin, gaya ko na bilang ordinaryong tao,
Sinong mukhang patas ang statement? Sige, pakilagay nyo dyan sa comment section. Next po. Doon sa matagal ng nanonood sa vlog ko at nakasubaybay po mga nakaraang linggo sa mga videos ko hanggang ngayon, kung hindi po kayo nakasubaybay, i-like nyo po itong video na ito para sa ganun masubaybayan nyo po lahat o kaya subscribe po kayo para mapanood yung aking mga videos. No? Maraming salamat po doon sa mga nanonood. Huwag pong kakalimutan na i-like nyo po itong video na ito. At sana po may natutunan kayo. Sana po patuloy kayong sumabaybay nitong ating vlog, Coach Oli News. Sumabaybay po kayo dito sa ating channel. Kita-kita po tayo muli at maraming salamat. God bless everyone.